maganda natin pag-usapan din natin yung comparison ng dalawa. Alam mo, kaya ako talaga nag-self-tip kasi sa IELTS, naka 3 or 4 takes na ata ako. Hindi ko ma-perfect lahat ng TLB. Nasa-frustrate ako, especially writing. Hirap na hirap akong ma-improve yung writing ko, which is sobrang weird kasi yung tatlo, laging highest TLB na kukuha ko. Pero writing, hindi ko talaga siya ma-improve. Hindi ko alam kung bakit. And then yun, isang take ng self-tip, nakuha ko siya lahat on the highest TLB. Diba? Kasi may mga iba nagtatanong, ano bang mas mahirap? Anong mas madali? IELTS ba? Or self-tip? Anong masasabi mo dun? So, for me, sa speaking, para sa akin, kung ikaw is confident speaker ka naman, hindi magmamatter yung speaking masyado. Pero, ang sa akin, naging challenging siya, ang self-tip. In fairness, sa self-tip speaking, wala ka kasing nakikitang tao. Tapos, nagre-record ka. Hindi ka pwedeng mag-restart. Kunwari may gusto kong sabihin, ay, wait ulit. Like, I want to restart my answer. Hindi ka pwedeng gumanon. Pero, sa IELTS, dahil tao yung kausap mo, actually, meron kang chance. Nasabihin mo, okay, can I start over? Minsan pumapayag yung mga self-tip examiner kasi minsan may narinig akong ganun sa other rooms. Pero dito, hindi. So, one take, one recording ka lang. So, wala kang chance na magkamali. So, para sa akin, naging challenging siya kasi ganun yung atake niya. Walang room for retake. Kumbaga, hindi ka pwede magsimula ulit.